The Eternal Bloodline. Kabanata 63. Pagkatapos ng klase sa history, nagkaroon pa ng isa pang lektura ang mga first-year students bago bumalik sa training ground. Ngunit iba na ang itsura ng training ground dahil tinanggal ni Professor Liam ang ilang training dummies at naglagay ng dalawang malalaking arena stages sa gitna. Pagdating ng mga estudyante, nagpakawala ng malakas na pagtikhim si Professor Liam. Nakaputing damit siya na may mga gintong disenyo, ang buhok ay maayos na nakasuklay, at mukhang napakaayos niya. Nagtataka ang mga first-year students habang nakatingin sa kanya at sa dalawang stages. Kumuha si Liam ng upuan mula sa kanyang storage ring at umupo habang may hawak na papel at panulat. Mga bata, handa na ang arena stages at ako ang inyong referee. Ngayon, pwede na kayong humamon sa top 10 students. May excitement sa kanyang boses habang binabanggit ang mga pangalan ng top 10 students. First place Kyle. Second place Alec. Third place Lara. Fourth place Carcel. Fifth place Mia. Sixth place Jake. Seventh place Luna. Eighth place Lily. Ninth place Jessica. 10th place 9. Okay, lumapit kayo. Nagkatinginan ng top 10 students at lumapit sa harap. Ngumiti si Liam at itinuro sila. Mga estudyante, ang 10 ito ang inyong target sa susunod na 2 buwan. Sino ang gustong humamon sa kanila ngayon? Malakas ang kanyang boses. Kahit isang beses lang kayong makakalaban sa kanila, naniniwala ako sa inyo. Ang 2 stages na ito ay mananatili rito sa loob ng 2 buwan. Lumapit kayo at ipakita ang inyong tapang. Talunin ang top students at agawin ang kanilang pwesto. Tumigil siya at tiningnan ang top 10 students na nakatingin sa kanya na parang may kakaiba silang nararamdaman. Pati ang ibang first-year students ay may kakaibang ekspresyon, at ang ilan ay pawis na pawis. Ha! May gustong humamon sa top students ngayon. Magsisimula na ang inyong training mamaya kaya magmadali kayo. Alam kong pwede ninyong hamanin sila bukas o sa mga susunod na araw, pero hindi ba mas mabuting gawin na ito ngayon? Baka maging mas malakas pa sila bukas. Muli siyang nagtanong, pero walang estudyanteng lumapit. Walang gumalaw. Nakita ni Alec na masyadong excited si Professor Liam, hindi tulad ng mga estudyante. Lumingon siya sa kanyang mga kaklase. Kahit ilang minuto na ang lumipas, walang lumapit. Mukhang nag-iisip silang mabuti kung hamanin ba ang top 10 students o hindi. Bamantong hininga si Alec at lumapit kay Kyle na medyo malayo sa kanya. Tinapik niya ang balikat nito. Hoy, mukhang walang gustong makipaglaban sa atin ngayon. Paano kung magkaroon tayo ng friendly 1 versus 1? Matagal ko nang gustong makipaglaban sa iyo, pero dahil sa mga klase at training, hindi kita natanong. Tinaasan siya ng kilay ni Kyle. Nag-isip siya. Mas malakas si Alex sa kanya, at alam niyang hindi niya ito matatalo. Hindi ngayon, dahil D-rank pa rin ang kanyang rank dahil sa hindi malamang dahilan, pero ang friendly match ay hindi naman makakasama. Sige. Tumango siya. Napangiti si Alec at nagtaas ng kamay para tingnan ang professor. Professor, pwede bang maglaban-laban ang top 10 students sa isa't isa? Agad na nakakuha ng atensyon ang tanong niya. Nagulat sina Carcel at 9. Tinaasan ni Professor Liam ng kilay si Alec. Nag-isip siya saglit at ngumiti. Sige, pwedeng maglaban ang top students, pero hindi magbabago ang ranking nila kahit matalo sila dahil may pwesto na sila sa tournament. Ang laban nila ang pwedeng maging opening battle. Sana, matapos makita ang kanilang friendly fight, magkaroon ng motivation ang ibang estudyante at handa ng humamon. Muli siyang nagsalita at pumalakpak bago tumingin kay Alec. Ang dalawang gustong maglaban, umakyat sa stage. Tumingin si Alec kay Kyle, at pareho silang umakyat sa stage. Bia, sumama ka muna kay Mia. Gusto kong subukan ang lakas ko. Bamulong si Bia. Gusto niya sanang makipaglaban kasama si Kyle, pero sinunod niya ito at lumipad papunta kay Mia. Sa susunod, sabay na tayong lalaban. Sige. Nagulat si Mia nang lumapag si Bia sa balikat niya, pero hinaplos niya ang ulo nito ng may ngiti. Sinulyapan ni Liam si Bia at nag-wave ng kamay. Isang transparent shield ang lumitaw sa stage kung saan nakatayo sina Kyle at Alec. Kinuha ni Liam ang upuan niya at umupo sa harap ng ibang estudyante habang itinuturo sina Alec at Kyle. Panoorin ninyo mabuti. Matuto kayo sa kanila. Hanapin din ninyo ang kanilang kahinaan. Kapag kayo na ang humamon, gamitin ninyo ang kahinaang iyon. Seryoso ang kanyang ekspresyon, kaya muntik nang matamba sina Kyle at Alex sa stage. Tumango ang mga estudyante at tiningnan ang dalawa na handang hanapin ang bawat kahinaan nila.
Sige. Magsimula na kayo kapag handa na kayo. Sa stage. Tiningnan ni Kyle si Alec. Ilang segundo lang, magkaharap na sila at may hawak na mga espada. Naging tense ang atmosphere habang magkaharap sina Kyle at Alec, ang kanilang mga mata ay nagtitigan. Nawala na ang mga biro at maayos na atmosphere. Alam nilang pareho na seryoso ang laban. Si Kyle ang unang nag-channel ng mana, nagpatawag ng 2 Thunder Arrows at pinaponte ito kay Alec na may bilis na kidlat. Ginamit din niya ang skill na Swift Step, at sumugod kay Alec ng mabilis. Napanganga ang mga estudyante dahil sa bilis ni Kyle. Hindi naman nagpatalo si Alec. Umiwas siya sa mga arrows, at nang makita si Kyle na papalapit sa kanya, tinapik niya ng bahagya ang stage ng may ngisi. Earthquakes. Natigil si Kyle dahil sa pagyanig ng lupa sa ilalim niya. Napaatras siya ng bahagya at itinaas ang kanyang ulo para makita ang papalapit na espada ni Alec. Naningkit ang mga mata ni Kyle. Gusto niyang umiwas, pero masyadong mabilis ang espada ni Alec. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang espada at sinalubong ang pag-atake ni Alec. Nang magtama ang kanilang mga espada, isang malakas na shockwave ang kumalat sa hangin. Napaatras si Kyle sa stage dahil nanghina ang kanyang kamay dahil sa lakas ng pag-atake ni Alec. Damn it! Hindi siya nagpapapigil. Bulong niya sa sarili at pinuno ng mana ang isa niyang binti. Isang manipis na transparent layer ng mist ang lumitaw sa kanyang binti habang sinipa niya ito papunta sa tiyan ni Alec. Nakita ni Alec ang papalapit na sipa at lumuwag ang hawak niya sa espada habang iniikot ang kanyang katawan para umiwas. Ngumisi si Kyle at gamit ang bilis niya, pinuno niya ng mana ang kanyang kamao, na kinagulat ni Alec. Sinuntok niya si Alec. Kahit na mas mabilis si Alec, hindi niya ito inaasahan. Nanlaki ang kanyang mga mata at agad na inilagay ang kanyang braso para harangan ang suntok. Isang matinding sakit ang naramdaman niya sa kanyang pulso habang napaatras siya ng ilang hakbang. Tiningnan niya si Kyle, pero nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isa pang suntok na papunta sa kanyang mukha. Kailan ka pa natutong makipaglaban gamit ang kamao? Sigaw niya at handa na sanang umiwas, pero natigil ang suntok ni Kyle sa ere at bumulong ito. Ice Spear. Ang hangin sa paligid nila ay naging malamig sa isang segundo. Gumalaw ang mana sa katawan ni Kyle at isang malaking ice spear ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Seryosong tiningnan ni Alec ang spear na nakalutang sa itaas ng ulo ni Kyle. Alam niyang hindi ito mahina. Nang sumabog ang spear na may bilis na kidlat, itinaas ni Alec ang kanyang kamay at isang earth wall ang lumitaw sa harap niya. Isa lang ay hindi sapat. Bulong niya sa sarili dahil ang kanyang defense skill ay A-rank lang. Ginamit niya ang kanyang mana at dali-daling gumawa pa ng 3 wall sa harap niya, pero laking gulat niya nang sumabog ang ice spear pagkatapos tumama sa unang earth wall. Nabasag ito sa maliliit na piraso, at kumalat ang mga chilling fragments sa buong stage. Nanginginig ang mana shield sa paligid ng stage dahil sa kumalat na yelo. Bumaba ang temperatura ng katawan ni Alec at naramdaman niya ang yelo na pumapasok sa kanyang katawan. May malamig na hangin na lumabas sa kanyang bibig habang agad niyang tinanggal ang earth walls bago sumugod kay Kyle ng mabilis. Kinusat ni Kyle ang kanyang dila dahil nabigo ang kanyang surprise attack. Tiningnan niya ang yelo na hindi naman siya naapektuhan at sumugod din. Nakita niya si Alec pero halos doble ang bilis nito sa kanya. Nagtama ang kanilang mga espada na may bilis na kidlat, isang nakakamanghang display, ang tunog ng pagtama ng kanilang mga espada ay umalingaw-ngaw sa buong training ground. Nanginginig na ang shield sa paligid ng stage dahil sa intense na laban. Tahimik ang mga nanonood. Pinapanood nila ang dalawa na may mabibigat na paghinga at paminsan-minsang napanganga sa pagkagulat. Sa loob ng 1 minuto, nagpalitan na ng maraming suntok ang dalawa. Kinabahan ang ilan sa mga estudyante habang unti-unting umaatres palayo sa 2 arena stages. Nawala na ang kanilang motivation na makipaglaban sa top students. Tiningnan ni Nine sina Kyle at Alec. Mukhang mas malakas si Alec dahil nahihirapan si Kyle na pantayan ang bilis nito. Kinusat niya ang kanyang sentido at lumapit kay Carcel. Nagpapasikat lang sila. Hindi siya nilingan ni Carcel. Busy itong ina-analyze ang laban. Wala siyang nakikitang opening sa mga pag-atake ni Kyle at Alec pero nanginginig ang kamay ni Kyle habang nakahawak sa espada dahil sa impact. Oo nga. Bamantong hininga siya ng mapait. Mas malakas siya kay Kyle, pero sigurado siyang matatalo siya kung seryoso ang laban. Kung gusto mo ring magpasikat, paano kung umakyat tayo sa stage pagkatapos nila? Isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang tumingin kay Nine.
Haha, naalala ko, hinahanap ako ni Professor Eliza. Mukhang hindi nakita masasamahan, bro. Tumawa si Nine at pagkatapos tapikin ang balikat ni Carcel, nawala na ito sa karamihan ng mga estudyante. Tinaasan siya ng kilay ni Carcel habang nakatingin sa papalayo nitong likod. Kahit tumatawa si Nine, may panik sa mga mata nito. Sok! Tumakas na naman siya. Gusto ko pa naman siyang bugbugin at kunin ang 200 mana stones. Sayang. Samantala, hindi mapigilan ang pag-twitch ng kilay ni Professor Liam. Tiningnan niya ang stage kung saan nagaganap ang intense na laban bago tiningnan ang mga estudyanteng nasa likuran niya. Nakita niya sa pawis ang mga mukha ng mga estudyante na wala nang gustong humamon sa top students. Nanginginig ang mga balikat ni Liam habang nawawala ang excitement niya. Masaya siya na malalakas sina Kyle at Alec, mas malalakas pa sa mga third-year students, pero naiinis siya dahil ang gusto niya ay magkaroon ng motivation ang mga estudyante, hindi matakot. Kinusat niya ang kanyang sentido at tiningnan ang stage na may buntong hininga. Nagkamali ako. Samantala, nagtagal ang laban ni Kyle at Alec ng 10 minuto, at si Kyle ang nahirapan. Hinihingal na ito at nanginginig ang mga kamay. Tiningnan ni Alec si Kyle. Pagod na rin siya, pero mas kayapan niya kaysa kay Kyle na mukhang napagod na sa pagpantayan ng bilis at pag-atake ni Alec. Gamit ang huling pagtalon, nilapitan ni Alec si Kyle at inatake gamit ang kanyang sword art. Kuminang ang espada niya ng matinding puting liwanag, at kahit na nakablock si Kyle, napaatras siya dahil sa pressure at nahulog ang kanyang espada. Tumawa si Kyle at itinaas ang kanyang mga kamay na parang sumusuko. Ipinikit niya ang kanyang mga mata saglit at naramdaman ang amoy ng metal bago bumagsak sa stage na hingal na hingal. Nakapikit ang kanyang mga mata nang marinig ang boses ni Alec. Okay ka lang. Napangiwi si Kyle dahil sa pagod, tumingin siya at nakita ang inaabot na kamay ni Alec. Pwede mo namang gamitin ang transport skill para umiwas sa huling attack ko. Hinawakan ni Kyle ang kamay ni Alec at tumayo. Hinihingal pa rin siya, pero huminga siya ng malalim para kumalma bago tumingin kay Alec. Transport skill. Ang instant teleportation pala. Hindi, masyadong maraming mana ang kailangan. Tumango si Alec, pero tinapik ang balikat ni Kyle na may inis na ekspresyon. Sok! Kahit seryoso ang laban natin, hindi mo pa rin ginamit lahat ng skills mo. Hindi mo pa nga ginamit ang sword art mo. Tinaasan siya ng kilay ni Kyle. Hindi naman lahat ng skills mo ginamit mo, at sword art lang ang ginamit mo sa huli. Tumawa si Alec. Totoo naman yun. Mas seryosong laban naman sa susunod. Nag-usap sila at tiningnan ang shield sa stage. Nawala ito nang tumayo si Professor Liam at nag-wave ng kamay. Pagkatapos bumaba ni Kyle at Alec mula sa stage, tiningnan sila ni Liam ng seryoso. Nagkatinginan ng dalawa at nagkibit balikat na lang bago umupo sa isang bakanteng sulok para magpahinga. Nagtikhim si Liam at tumingin sa natitirang mga estudyante. Sino pa ang susunod na haharap? Pero hindi niya natapos ang tanong dahil nagsipagtakbuhan ang mga estudyante sa training ground para mag-ensayo nang hindi man lang siya tinitignan. Wala sila sa mood na mabasag ang buto o ngipin. Nakatulala si Liam habang pinagmamasdan ang mga nagtakasang estudyante. Bamantong hininga siya habang nakatingin sa sarili. Ang dami kong paghahanda tapos tatakbo lang sila na parang mga takot na sisiw. Bulong niya sa sarili, pero nagtaas ng kamay si Lara. Tiningnan niya ito. Ano? Gusto rin nilang makipag-spar ng friendly. Seryoso ang mukha ni Lara habang itinuturo sina Lily, Mia, Luna, at Jessica. Tiningnan ni Liam ang mga estudyanteng gustong makipag-spar. Lahat sila ay top students. Bahala kayo. Bamantong hininga siya at umupo na lang sa pagitan ng dalawang arena stages para bantayan ang mga laban. Naghati ang mga babae sa dalawang grupo at umakyat sa dalawang stages. Ang unang grupo ay sina Lily at Mia, at ang ikalawang grupo ay sina Luna at Jessica. Pinanood ni Lara at ng ibang estudyante ang kanilang laban. Hindi kasing lakas at kasing brutal ng laban ni Kyle at Alec, pero hindi rin sila mahina. Kaya naman mas natakot ang ibang estudyante na hamanin ang top 10. Habang nakaupo sa lupa si Kyle, tiningnan niya ang arena stages. Lumitaw na si Bia sa tabi niya. Si Mia ay may mga bagong skills at spells, sa tingin ko matatalo si Lily. Samantala, mas malakas si Luna kay Jessica, pero hindi niya maayos na nagagamit ang mana niya. Bulong ni Alec habang pinupunasan ng pawis ang mga braso gamit ang tuwalya. Tiningnan niya si Kyle na nakakunot ang noo. Nga pala, nang hawakan ko ang kamay mo sa stage, parang ang baba ng temperatura mo at malamig ang balat mo.
Okay ka lang ba? Seryoso si Alec pero may pag-aalala sa boses niya. Tiningnan siya ni Kyle nang nakasimangot. Medyo malamig na ang kanyang katawan nitong mga nakaraang araw pero hindi naman siya naapektuhan kaya hindi na niya pinansin. Hinawakan niya ang kanyang palad pero normal naman ang pakiramdam. Okay naman siya pero alam niyang may mali sa kanyang katawan. Maglalabing 8 taong gulang na siya pagkatapos ng ilang buwan, kaya hindi niya sigurado kung magiging kulay pilak ulit ang kanyang buhok tulad ng noong nakaraang taon. Nakita niya rin ang reflection niya habang naliligo. Saglit lang, pero naging kulay berde ang kanyang mga mata. Masyadong kakaiba ang lahat. Gusto niyang magtanong, pero wala siyang kilalang elder maliban kay Han. Okay lang ako, sa tingin ko. Bamantong hininga siya at nag-inat bago tumayo at umiling. Og, ang dami kong pawis. Maliligo muna ako. Sige. Tiningnan ni Alec ang papalayo nitong likod. Nag-isip siya at inactivate ang system appraisal function. Hindi na niya ito ginamit kay Kyle pagkatapos umalis sa tower dahil hindi ito gumagana. Pangalan, Kyle Ohan. Lahi, tao. Espesyal. Paghahanap sa dahilan. Naglulod. Walang ibang impormasyon. May suot ang target na high-grade presence concealing artifact. Hindi pa rin gumagana. Bamantong hininga si Alec at isinara ang system interference. Gumagana ito sa iba, pero hindi kay Kyle kahit anong gawin niya. Samantala, lumilipad si Bia sa paligid ni Kyle. Seryoso ang mukha nito habang nakatingin kay Kyle. Okay ka lang talaga. Gusto mo bang himasin ko ang ulo mo dahil natalo ka kay Alec? Tumawa si Kyle at hinawakan si Bia bago hinaplos ang mga pakpak nito. Okay lang ako. Malakas si Alec. Kahit may system, siyang tumutulong sa kanya, masipag siya. Ang talento niya ay napakagaling din. Siyempre, mapait ang pagkatalo, pero okay lang kung hindi kaaway ko ang kalaban. Inilagay niya si Bia sa ulo niya. Bamulong si Bia pero umupo na rin ito ng may ngiti. Sabi mo tumataba ako. Bakit mo ako inilalagay sa ulo mo ngayon? Basta. Naglakad si Kyle bago makarating sa harap ng kanyang dorm. Pumasok siya at naligo. May basang buhok, umupo siya sa kama na may communication crystal. Pagkaraan ng ilang segundo, lumiwanag ang kristal at isang matandang boses ang umalangaw-ngaw. Kyle. Ngumiti si Kyle habang inilalagay ang kristal sa harap niya. Oo, ako ito. Tatay, kumusta ka na? Pagkaraan, narinig niya ang mga pamilyar na boses mula sa kristal. Kyle, ako ito si Nian. Naririnig mo ba ako? Nakalusot na ako. Pagbalik mo, mag-Oneon 1 tayo. Hoy, ano ba yang sinasabi mo? Kakatawag lang niya tapos away agad ang nasa isip mo. Mga batang ito. Hayaan ninyong makausap ko ang anak ko. Ngumiti si Kyle at kinausap ang kanyang mga kapatid saglit bago sila nalang dalawa ng kanyang ama ang natira. Kyle, okay ka lang ba? Parang medyo nauutal ka. Kumusta sa academy? Kamusta si Bia? Narinig ni Kyle ang maraming tanong ng kanyang ama sa isang hininga. Okay lang ako. May friendly battle lang ako sa kaibigan ko kaya medyo pagod ang boses ko. Okay din si Bia, nakikinig siya. Mabuti, mabuti. Ingatan mo ang sarili mo. Tandaan, nandito kami para sa iyo. Umuwi ka na lang kapag ligtas na. Lamambat ang ekspresyon ni Kyle. Nakaramdam siya ng init sa dibdib. Sige po. Huminga siya ng malalim. Frustrated siya dahil sa kanyang katawan at gusto niyang may makausap. Pagkatapos marinig ang boses ng Baron, parang gusto niyang sabihin ang lahat. Tatay. Oo, nakikinig ako. Tay. Oo, nandito ako. Malamig na malamig ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Malamig na nga siguro, magsuot ka ng maiinit na damit. Kumain at uminom ka ng maiinit na pagkain at inumin. Ngumiti si Kyle. May pag-aalala sa boses ng kanyang ama, pero malakas na ito. Paano naman kaya maaapektuhan ang katawan niya ng temperatura? Sige po. Matagal silang nag-usap ng Baron, ibinahagi ni Kyle ang ilang nangyari nitong mga nakaraang araw habang tinatago ang mga bagay na mag-aalala sa matanda. Hindi niya namalayan ang paglipas ng oras, at pagkatapos ng tawag, gabi na. Bamantong hininga siya. Hindi na ako bumalik sa training ground. Bukas na lang siguro. Tiningnan niya si Bia na mahimbing na natutulog at natulog na rin. Natulog na si Kyle matapos makita si Bia na mahimbing na natutulog. Kinaumagahan, gaya ng dati, pumunta si Kyle sa classroom, at pagkatapos ng mga lektura, magkasama silang naglakad ni Nine papunta sa training ground.
Pagdating nila, puno na ng estudyante ang training ground. Ang top 10 students ay nagsasanay, habang ang iba ay nakahilera sa harap ni Liam. Seryoso ang mga estudyante habang nagbibigay si Liam ng motivational speech. 1 oras ang itinagal ng speech. Halos mapapikit na si Kyle at tinakpan ang kanyang mga tenga dahil sa nakakabagot na speech. Hindi nga siya makapag-focus sa pag-eensayo. Bumantong hininga siya at tumingin kay Nine na nakaupo sa tabi niya. Gaano pa kaya ito katagal? Seryoso si Nine at binilang ang kanyang mga daliri bago sumabog sa pagtawa. Hindi lalampas sa 1 linggo. Ngumiti si Kyle at tumingin kay Liam nang ituro ni Nine ang mga nakatayong estudyante. Tingnan mo, may mga estudyante na na-brainwash ng professor at lumapit. Sino sa tingin mo ang hominin nila? Tiningnan ni Kyle ang 3 estudyante na nakatingin ng seryoso sa professor. Punong-puno ng determinasyon ang kanilang mga tingin. Wala akong ideya, pero dapat siguro akong maghanda. Baka ako ang piliin nila. Hinawakan niya ang kanyang espada at tinapik ang balikat ni Nine. Nga pala, kailan mo balak hominin ang isa sa top 10? Hindi naman kita tingin na mahina. 2 buwan na lang ang tournament, hindi ka ba sasali kahit alam mo ang premyo? Tiningnan ni Nine ang lugar na hinawakan ni Kyle na may kakaibang ekspresyon. Nanlaki bahagya ang kanyang mga mata at ang mga thread sa paligid ng kanyang light golden pupils ay nanipis saglit pero bumalik din sa normal ang kanyang mga mata. Ngumisi siya at tinapik ang likod ng kamay ni Kyle. Tumigil si Kyle sa pagtingin sa 2 arena stages at tumingin kay Nine. 2 buwan pa naman. Hahamunin ko ang isa at kukuha ng pwesto sa huling linggo para maiwasan ang maraming laban. Sige. Magandang ideya yun. Tumango si Kyle at itinuro ang isa sa mga stages. May umakyat na sa stage at hinamon si Carcel. Sino? Kumislap ang mga mata ni Nine habang pinapanood ang isang malaking estudyante na may purplish na buhok na nakatayo sa stage na may seryosong ekspresyon. Kilala ko siya, si Hinan ang pangalan. Parang yung olive-haired boy na sumusunod sa iyo kamakailan, sumusunod din siya kay Carcel noong nakaraang linggo, pero tumigil nang sinamon siya nito ng tingin. Anyway, bakit si Carcel ang pinili niya? Malakas si Carcel, pero hindi niya ito matatalo. Kahit ako, hindi ko masisiguro ang panalo laban kay Carcel. Kumurap si Kyle nang marinig ang olive-haired boy. Alam niyang si Trey ang tinutukoy ni Nine dahil si Trey lang ang sumusunod sa kanya. Hinawakan ni Nine ang balikat ni Kyle at sumigaw. Tingnan mo, nasa stage na si Carcel. Nagsisimula na. Naghintay silang dalawa ng seryosong laban pero ang nakita nila ay ikinagulat nila. Pagkatapos ng kalahating minuto, lumuhad si Hinan na may iba't ibang sugat. Samantala, napahawak sa mukha si Professor Liam nang makita ang resulta ng laban. Ang mga estudyanteng handa ng hominin ang top students ay nagsipagtakbuhan at umalis nang hindi man lang tinitignan si Liam. Muntik na silang maloko dahil sa motivational speech. Tiningnan ni Liam ang mga estudyante at kinusot ang kanyang sentido na may pagkadismaya. Damn it! Nagsumikap ako para i-motivate sila. Mukhang wala na palang kailangan ng referee. Tiningnan niya ang 2 arena stages na may buntong hininga at bumalik sa kanyang dating tungkulin bilang training instructor. Mga estudyante, bukas ang arena stages sa susunod na 2 buwan. Tandaan, pwede ninyong hominin ang top students. Okay lang kung wala ngayon, pero marami pa kayong oras. Pumalakpak siya para makuha ang atensyon ng lahat. Magsimula na tayo sa pag-eensayo. Ngayon, physical training ang gagawin natin. Una, tatakbo kayo ng 10 ikot sa training ground. Pagkatapos, push-ups at pull-ups. Nagreklamo ang mga estudyante nang sumigaw si Liam ng seryoso. Magmadali kayo. Tiningnan ni Kyle ang mga nagtatakbong estudyante at tumayo. Tumingin siya kay Nine at nagsimulang tumakbo rin. Samahan natin sila. Nagising si Bia na natutulog sa ulo ni Kyle dahil sa biglaang pagkilos. Naginat ito at lumipad-lipad. Tiningnan ni Nine si Bia saglit. Tumayo siya at sumunod kay Kyle na may pagod na ekspresyon habang bumubulong sa sarili. Ang ayaw ko lang talaga ay ang pagtakbo. Nakatingin siya sa likod ni Kyle habang sina Alec, Carcel, at ang mga babae ay sumasali na rin sa pagtakbo. Mabilis na tumakbo si Alec at tinapik ang balikat ni Nine na may ngiti. Hoy, parang ang putla mo. Anong nangyari? May nakita ka bang multo? Nakatutok ang tingin ni Nine sa likod ni Kyle habang bumubulong ito. Ang daming sugat. Natigil ang sasabihin niya nang makaramdam siya ng sakit sa kanyang mga mata. Kinusat niya ito at umiling bago tumingin kay Alec na may buntong hininga.
Medyo pagod lang. Sige, pero kung masama ang pakiramdam mo, magpahinga ka muna. Sinulyapan siya ni Alec at iniwan na siya. Pagkatapos nilang tumakbo, pinagawa sila ni Liam ng push-ups, pero pagkatapos ng ilang push-ups, nagtaas ng kamay si Nine na nahihirapan at tumingin kay Liam. Sir, hindi po ako maganda ang pakiramdam. Gusto ko pong magpahinga saglit. Tiningnan siya ni Liam nang nakasimangot. Sa nakalipas na 2 buwan, ito na ang ika-20 beses na hindi ka maganda ang pakiramdam habang nag-e-ensayo. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang mga kalokohan mo? Kinusat ni Nine ang kanyang dila at sumuko na lang na may nalulungkot na ekspresyon. Pagkatapos ng push-ups, pinatakbo ulit sila ni Liam hanggang sa hingal na ang mga estudyante. Medyo okay lang ang top students kumpara sa iba, kaya pinaalis na ni Liam ang mga estudyante bago pinatakbo ulit ang top students. Habang tumatakbo, tiningnan ni Kyle si Nine na hinihila ang katawan papunta sa labasan kasama ang ibang estudyante. Tumawa siya. Minsan, mukhang may sakit nga siya. Umalis si Nine sa training ground at hinaila ang kanyang katawan papunta sa dorm. Pagpasok niya sa kwarto, bumagsak siya sa kama at agad na ipinikit ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo siya at tumingin sa maliit na bilog na salamin na nakasabit sa labas ng aparador. Tiningnan niya ang kanyang mamasamasang mga mata. Maya-maya pa, may mga maliit na pulang ugat ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga mata at napangiwi siya sa sakit. Hindi ko nga alam kung pagpapala ba ito o sumpa. Kinusat niya ang kanyang mga mata na may masakit na ekspresyon habang umuupo sa kama na may buntong hininga. Kahit kalmado ang ekspresyon niya, mabilis ang takbo ng kanyang isip dahil may nakita na naman siya kanina. Hindi ito alam ng kahit sino dahil ang nakita niya ay hindi pa nangyayari. Isang makapangyarihang kakayahan. Ha! Natawa siya sa sarili at binaon ang mukha sa unan. Hindi sana ako dapat ipinanganak na may ganitong kakayahan. Mayroon na ang ate ko, bakit ako pa? Alam ni Nine na hindi high rank ang kanyang kakayahan tulad ng kanyang ate, pero ito ay isang kaloob sa kanya mula pagkapanganak. Sa bawat henerasyon, isang miyembro ng maharlikang pamilya ang magkakaroon ng kakayahang ito, pero pagkatapos ng kanyang ate, nagsimula na rin siyang makakita ng mga vision. Nang una, akala niya kalokohan lang ito at hindi niya pinapansin dahil lumalabas lang ang mga vision kapag hinawakan niya ang balat ng isang tao. Random ito, at isang vision lang ang makikita niya sa loob ng ilang buwan. Pagkatapos niyang mag-16 at magising ang kanyang talento, nagulat ang lahat dahil, sa Talent Awakening Crystal, napatunayan na tulad ng kanyang ate, mayroon siyang kakaibang kakayahan na makita ang hinaharap. Kahit na ginawa ng kanyang ina na Reyna ang lahat, mabilis na kumalat ang balita sa buong kaharian. Ang mga may hawak ng kakayahang ito ay pinagpipitaganan mula pa noong sinaunang panahon, kaya naman pagkatapos magprotesta ang mga tao, nalito ang Reyna. Ang magiging reyna ay napagdesisyonan na dahil ang kanyang anak na babae ang magmamana ng trono. Kaya naman para mapakalma ang mga tao, ang kanyang ina na hindi man lang siya tinitignan pagkatapos siyang ipanganak ay itinaas ang kanyang katayuan sa kanyang mga kapatid at binigyan siya ng karapatang gawin ang lahat ng gusto niya. Hindi nga nila alam na may prinsipe na nagngangalang Nine, pero nang marinig nilang nagising din ang espesyal kong kakayahan, gusto nilang maging mabuti sa akin. Bakit? Dahil lang sa mga kakaibang patakaran ng mga ninuno. Ha! Kinahihiya ko ang mga taong ito. Mga mapagkunwari. Naningkit ang mga mata ni Nine. Kinahihiya niya ang lahat sa palasyo. Inabandona nila siya noong kailangan niya sila, pero lumapit ng maging kapaki-pakinabang siya. Kaya naman nang mabigyan siya ng kalayaan at mataas na awtoridad, iniwan niya ang kanyang tahanan. Nang una, gusto niya lang maglakad-lakad at wala siyang plano, pero habang naglalakbay, nakarinig siya tungkol sa Royal Academy. Nainteresan siya nang marinig ang tungkol kay Principal Ratrick, at para lang masaya, nag-register siya sa test. Halos hindi siya napansin sa test dahil hindi siya malakas. Wala namang inaasahan sa kanya ang kanyang mga magulang, kaya hindi siya nagsikap tulad ng kanyang mga kapatid na palaging nagsusumikap para mapansin. Kahit na wala siyang ipinakitang remarkable sa entrance test, nakapasa siya sa unang 2 rounds na may hirap. Nang magsimula ang 3rd round, 1 versus 1 battles, halos susuko na siya, pero muntik na siyang maduwal ng dugo sa stage nang may sumigaw sa likuran. Tandaan mo, wala kang tsansa na manalo kung ganyan ka kabagal. Nagalit si Nine, umiwas siya sa pag-atake ng kalaban at tumingin sa taong nagkomento sa laban niya. Naningkit ang kanyang mga mata nang makita niya ang isang pamilyar na tao na nakaupo ng komportable sa mga guro ng academy na may kontentong ekspresyon.
Hindi ba siya yung nakakuha ng lucky spot at hindi na kailangang lumaban sa final round? Isip niya na may kunot noo at umiwas ulit sa pag-atake ng kalaban nang may sumigaw ulit. Depensahan mo ang sarili mo. May utak ka ba? Pinigilan ni Nine ang sarili na sugurin ang taong mukhang nasisiyahan sa nangyayari. Mas lalo siyang nagalit nang may sumigaw ulit sa isip niya. Imbes na sa taong iyon, sinuntok at sinipa niya ang kalaban para mawala ang galit. Hindi niya namalaya na nanalo siya at nakapasok sa academy kasama ang ibang estudyante. Damn it! Gusto ko lang makita ang Royal Academy entrance test. Paano ko nawala ang isip ko dahil lang sa mga pang-iinsulto? Mura niya sa sarili at tiningnan ang taong iyon ng galit. Ordinaryo ang itsura nito na may malalim na itim na mga mata, pero ang mga gilid ng buhok nito ay kulay pilak. Huminga ng malalim si Nine para kumalma at inilimbag sa isip ang mukha ng taong iyon para sa paghihiganti. Bago itest ng academy ang mga talento ng lahat, na-expose ang kanyang identity sa vice principal ng mga taong sumusunod sa kanya nang hindi niya alam. Nang magalit siya, sinabi nila na gusto lang nila siyang protektahan. Kinontrol ni Nine ang sarili at nakita niya ang isang pamilyar na mukha na umakyat sa stage para itest ang talento. Ito yung lalaking nagkomento sa laban niya. Nang banggitin ng guro ang pangalan ng lalaki, ngumisi ito ng masama habang binabanggit ang pangalan. Kyle. Sorry, pero mukhang sa iyo ko ilalabas ang galit ko. Nakangisi ito nang i-announce ng guro ang talento ni Kyle na walang pakialam. B. Rank. Muntik nang matamba si Nine nang marinig ang talento ni Kyle. Akala ng iba ay mas mataas ang talento ni Nine, kaya malakas siya kung magkomento sa mga laban na parang master. Damn it! Unfair, paano mo masasabihan ng ganyan ang iba, kung wala kang ang sapat na lakas para protektahan ang sarili mo? Hahaha. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.